Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal kong kababayan. Okay. Welcome back po muli sa ating panibagong talakayan. Okay. Kung kayo po ay bago pa lamang sa aking YouTube channel, huwag po ninyong kalilimutan na mag-like and subscribe para palagi po kayong updated sa akin pong mga videos na i-upload. Okay. Ako po muna ay babati sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan. Okay. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi or umaga or hapon kung nasaan man po kayong panig ng mundo dito sa Pilipinas. Lalong-lalo na po sa atin pong mga magigiting at mga bayaning overseas Filipino workers at seafarers. Okay. Muli po magandang gabi po sa inyong lahat kung nasaan man po kayong panig ng mundo. Lalong-lalo na po sa aking mga viewers and mga followers and subscribers. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal kong kababayan. So, hindi pa po tayo tapos sa natitirang dam. Bali, 4 pa ito, mga minamahal kong kababayan. Ang natitira, it's yung Lamesa Dam and Lumot Dam, Magat Dam, Molino Dam, Pantabangan and Proposed Dam and San Roque Dam. Yun na lang po ang mga natitira sa ngayon at marami pa tayong kailangang tapusin bago matapos ang taong 2023. Sa susunod po, ang itatalakay naman po sa inyo ay yung mga gampanin ng Senador, Martial Law, and Proclamation 1081 at marami pa pong iba na kailangan po ninyong malaman sa mga bawat talakayan na ito. At mga minamahal kong kababayan, ang akin pong itatapik pa rin po sa inyo ngayong gabi, it's yung dam. Malapit na po itong matapos, konting tiyaga na lang po at matatapos na tayo sa mga dam na ito. Okay. Ito po, akin pong sasabihin sa inyo kung ano itatalakay ko. Dam in the Philippines o hydroelectric plants. Hydroelectric power plants in the Philippines. Okay. Yan po ang akin pong mga ibabahaging topic sa inyo, mga minamahal kong kababayan. Totally, nadadagdagan lang yung mga tinatopic natin kasi marami po akong naiisip. Bagamat baguhan pa lamang ako sa mundo ng isang YouTuber, marami naman po akong good information na nalalaman sa mga napapakinggan kong balita. Okay. So, ano pa nga po bang hinihintay natin, mga minamahal kong kababayan? Huwag na po natin itong patagalin at ito po akin pong ipapaliwanag sa inyo. Ibabahagi ko na sa inyo. Alam kong kayo'y excitement na. Okay. Explanation or pagpapaliwanag. Again, explanation or pagpapaliwanag. Okay. Dam in the Philippines o hydroelectric power plant in the Philippines. Number 1, Lamesa Dam. The Lamesa Dam Reservoir is an earth dam in Quezon City, Philippines. Its reservoir can hold up to 50 and 5 million cubic meters and 1,780 million cubic feet, occupying an area of 27 square kilometers to 10 square meters. It is part of the Angat and Ipo Lamesa water system, which supplies most of the water supply of Metro Manila. Okay. Nandun na naman tayo sa usapang budget. Okay. Purpose, again. Purpose, water supply. Status, operational. Opening date, 1929. Type of dam, earth-filled dam. Impounds, Tolyahan Dam River. Height, 24 meters and 19 feet. Creates Lamesa Reservoir. Total capacity 50 and 5 million meters and 1,780 million cubic feet.
catchment area 27 square kilometers and 10 square meters. Location, Quezon City, Philippines. Pangalawa, Lumot Dam. Lumot River Dam is an embankment dam located between the towns of Cavinti and Lumban in the province of the Laguna, Philippines. The dam was constructed across as Lumot Lake River, creating a reservoir now known as Lumot Lake, provides additional water through a bell mouth, spillway and tunnel to Caliraya Dam Lake, which in turn serves as the upper reservoir for the Kalayaan Pump Storage Hydroelectric Plant. Location, Cavinti, Lumban, Province of Laguna, Philippines. Okay, mga minamahal kong kababayan, muli akin lamang pong dadagdagan yung akin pong patuloy na pagpapaliwanag dito sa dam. Sa pagpapagawa po ng isang klase ng malaking proyekto na katulad ulit nitong dam, kailangan po natin dito ng malaking fund o yung tinatawag natin kung minsan confidential fund. Kailangan po dito sa mga ganito ay pinaglalaanan ng malaking pondo. Dahil malaking gastusin ito, lalo't ang paggawa ng dam hindi naman po ganong kadali. Napakahirap pong gumawa ng isang hydroelectric plant sa isang tubig. Sabi ko nga po, gaya nga po ng sinabi ko ng mga last topic sa mga dam, hindi po magagawa ang dam ng isang tao lamang po. Ngunit kung tulong-tulong ang mga empleyado rito, mapapabilis ang pagpapagawa sa mga ating mga dam. Ngunit ang mga dam minsan hindi kasi may mga ilang foreman na hindi po sang-ayon sa kagandahan o sa kapangitan ng mga ginagawang mga dam sa ating mga probinsya o yung mga dam na ginagawa sa bawat lugar. Halimbawa, kung yung gagawa ay siya yung pumili mismo ng ganito, ganyan. O, halimbawa, bibili ka ng mga graba. Ngayon, sasabihin mo sa iyong manager at sa iyong foreman, "Sir, ganito, ang bibilin po natin graba yung medyo local lang. Local graba lang po yung gagamitin natin, pati yung mga etc. etc. Ganun lamang po, lahat ay local." Hindi naman po pwedeng lahat ay local ang gagamitin natin sa pagpapagawa po ng isang dam. Kailangan original na graba, original steel o yung original na bakal po yung ating mga binibili para may katibayan po yung mga dam na atin pong ginagawa sa kasalukuyan. Ngayon, pag dumating na po yung mga ating mga materyales, all materials, pwede na po nating simulan yung mga dam na atin pong gagawin. Siyempre, pag gagawin po yun, hindi naman po pwedeng isang tao lamang ang gagawa. Tatawagin po ng manager at yung foreman. Siyempre, ang foreman, titignan lang yan, you will obserbahan po niyan yung inyo pong mga ginagawa. Ngayon, ito namang si manager, si operator, siya po ang magbabase. Siya po yung mga magbibigay sa inyo ng mga clue kung paano gagawin yung dam sa pamamagitan ng paraan. May kanya-kanya naman pong technique ang mga engineer natin dyan dahil lahat po yan ay nakapag-aral. Magagandang kurso ang natapos nila. So, sa pagpapatibay po ng isang dam, kailangan wag po kayong gagamit ng local steel and local steel and local graba and anything. Wag po kayong gagamit ng local. Kapag planta po ang inyong gagawin, wag po kayong gagamit ng mga local. Mas mainam po na gamitin na ninyo yung original para mas matibay po at lalo pang tumagal ito. Yun po ang aking pong pinupunto rito.
at least kung magkaroon pa po ng mga damages, medyo maliliit na, yung mga medyo small damages, kahit small damages po, pwede po yung ayusin yung dam. Yun po ang akin pong mga pinupunto ngayon. So mga minamahal kong kababayan, ayan na po, napaliwanag ko po sa inyo yung sa dam, sa mga dam natin dito sa Pilipinas. At dinagdagan ko lamang po ng clue kung minsan dyan tayo nagtatagal. Kung tutuusin, alam ko naman po ito, hindi dapat po ako nito gumagamit. Kaya lang, tinitake note ko lahat. Makakalimutin po ako. Okay. So, mga minamahal kong kababayan, bago po tayo magtapos, mga minamahal kong kababayan, ako po'y kakatok muli sa inyong mga puso. Kung kayo po ay bago pa lamang sa aking YouTube channel, huwag po ninyong kalilimutan na mag-like and subscribe para palagi po kayong updated sa akin pong mga videos na i-upload. Okay, sa mga followers ko, sa mga baguhan naman po sa aking Facebook, kayo po ay nanonood ng mga vlog ko, mga content ko, kayo po ay pwede po kayong mag-like, pwede rin po kayong mag-follow sa akin. At kung may iba kayong suggestion, pwede kayong mag-comment sa akin o pwede kayong mag-message. Wag lang yung mga scammer, kasi galit ako sa mga scammer. Kung very crucial o very curious kayo pag sa politika, sabihin niyo sa akin. Pwede kayong mag-comment, pwede ho kayong mag-message sa akin. Yun lamang po. Okay. Ito po akin pong ibabahagi sa inyo. Dam in the Philippines. Hydroelectric power plants in the Philippines. First, La Mesa Dam. The La Mesa Dam Reservoir is an earth dam in Quezon City, Philippines. Its reservoir can hold up to 50 and 5 million cubic meters and 1,780 million cubic feet, occupying an area of 27 square kilometers and 10 square meters. It is part of the Angat-Ipo-La Mesa water system, which supplies most of the water supply of Metro Manila. Pero babanggitin ko pa rin po yung mga nandito. Purpose, water supply. Status, operational. Opening date 1929. Type of dam, earth-filled dam. Impounds, Tolyahan Dam River. Height 24 meters and 19 feet. Creates La Mesa Reservoir. Total capacity 50 and 5 million meters. 1,780 million cubic feet. Catchment area 27 square kilometers and 10 square meters. Location Quezon City, Philippines. Ito na po yung last. Second, Lumot Dam. Lumot River Dam is an embankment dam located between the towns of Cavinti and Lumban in the province of Laguna, Philippines. The dam was constructed across as Lumot Lake River, creating a reservoir now known as Lumot Lake, provides additional water through a bell mouth, spillway, and tunnel to Caliraya Dam Lake, which in turn serves at the upper reservoir for the Kalayaan Pump Storage, a hydroelectric plant. Location, Cavinti, Lumban, Province of Laguna, Philippines. At ayun lamang po mga minamahal kong kababayan. Uulitin ko lamang po. Kapag gagawa kayo ng mga ganito, huwag po kayong bibili ng local. Original po ang inyong bibili ng mga materyales. Para magtagal po. Para kahit masira, small damages lang. Kahit may small damages po, maayos po ninyo yung pwede ninyong ayusin. At ayun lamang po, mga minamahal kong kababayan,
magandang gabi po sa inyong lahat at marami pong salamat. Okay. Tayo po ay Pilipino, may isa po tayong diwa at may isa po tayong gawa. At sa isang bagong Pilipinas na inilulunsad ng ating pamahalaan, ay lahat po tayo ay sama-samang babangon muli sa isang bagong Pilipinas. At muli po, ayun lamang po, maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat.